Nako mga sangkay, itong si Mark Villar ay mukhang naninilikado ngayon. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At eto nga po, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, itong si Mark Villar na umpisa nga pong ibinunyag ni Vince Dizon itong walang kwentang project na gumastos po ng pagkalaki-laki mga sangkay. Ngayon, pinatawag po siya ng ICI at eto po yung nangyari. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay, tayo po ay 1.57 million subscribers na. Road to 2 million, kaya naman kung hindi ko pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay guys, ito pag-usapan nga po natin, itong si Mark Villar. Kasi nakaraan, ito yung pasabog ni Secretary Vince Dizon Mayroon po kasing isang proyekto, isa po itong pumping station, no? At proyekto po ito noon nila former President Rodrigo Duterte. Ngayon mga sangkay, natagpuan po nila ito. Kung hindi ako nagkakamali, sa Maynila po ito. Okay? Nakita po nilang hindi po talaga o wala po talagang silbi. At ginastosan, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 700 million to 900 million yung ginastos. Ganyan po kalala ang gastos mga sangkay. Tapos, wala po palang kwenta. Kaya ngayon, sabi po dito ni Secretary Vince Dizon, kahit naman si Senator Mark Villar ay mahihiya. Simpleng banat, ano? Kasi hindi siya mismo ang kasi siya mismo ang nag-inaugurate nito. 'Di ba? Mga sangkay. Sa una pa lang, alam niyo lang banat po itong sinabi po ni Dizon Alam mong medyo disappointed siya dito sa isang project na ang nanguna na mag-inaugurate ay si Mark Villar. Nag-post din po diyan regarding si Isko Moreno. Si Yorme Isko. Sabi po niya, hindi tayo papayag na may mga ganito tayong proyekto sa Maynila. Pero ayun nga po, mga sangkay, during the time of PRRD, mayroon pong ganyan. Kaya ngayon ang sinasabi ko, mga sangkay, itong ganitong klaseng mga proyekto, matagal na pong nangyayari. Yung substandard ghost project, mga walang kwentang proyekto na pinatayo na lamang para kumita yung mga miyembro ng DPWH at itong mga kumikickback na mga opisyal ng ating gobyerno. Matagal na po yan nangyayari. Pero, may isa pong presidente na naglakas ng loob. Nabanggain ito at isiwalat. Walang iba kundi si BBM. Kasi maliban sa pag-i-expose niya, gumawa po siya ng aksyon. At ngayon, mga sangkay, kita niyo naman ang nangyari. Si Martin Romualdez, bumaba na sa pagka-speaker. Si Zaldico, hinahabol. Maraming kongresista ang pinangalanan. Maraming mga senador ngayon ang nai-involve. Maraming mga DPWH officials ang naninilikado na matanggalan na po ng kanilang lisensya sa kanilang mga profesyon, kagaya po ng mga engineers, mga accountant, mga architect. Naku, yari po talaga sila dito, mga sangkay. Ngayon, sabi dito, kahit naman si Mark Villar ay mahihiya. Kasi siya mismo ang nag-inaugurate nito at hanggang ngayon pala. Simula noong inaugurate kumbaga, napasinayaan yan, hindi pa rin ito gumagana. Ibang klase, diba? Matagal nang nagawa. Hindi gumagana. Bakit? Walang kwentang project. O ngayon, sasabihin ng mga DDS, na puro kay BBM lang yung mga ghost project at saka mga substandard. No. Matagal na po itong nangyayari. Meron nga pong iba, mga kalsada na
sinasabing tapos na, mga ilang taon na po yung nakalipas, pero wala namang kalsadang nag-i-exist. Maraming ganyan, guys. Kasi nga matagal na po itong sindikato sa loob ng gobyerno. Talagang si BBM lang ang gumiba. Ngayon, humarap si Mark Villar sa ICI. At ito ang nangyari, mga sangkay. Hugas kamay si dating DPWH at Senador Mark Villar sa flood control scandal sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Okay, naghugas kamay daw si Mark Villar sa ICI. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa unang pagtistigo ni Senator Mark Villar sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nanindigan ng dating DPWH Secretary na wala siyang kinalaman sa mga kontrata na nahawakan ng kanyang pinsan na si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar sa INE Construction. Ito pa, nai-involve yung kanilang pamilya dito na mga nangungontrata din pala. So talagang mga sangkay ngayon bukay kaya na po ng butas. 'Di ba? Halimbawa na lang si Cheese Escudero. May nag-sponsor, yung mga Lubiano. Yun po yung isa sa mga donor nila nung campaign. 30 million. 'Di ba? Bawal 'yun. Tapos si Bongo, yung kanyang pamilya, mga kontraktor. Diba mga sangkay, kahit pa po sabihin natin na, hindi, wala akong kinalaman dyan. Guys, maglulukuhan pa ba tayo dito? O ito ngayon, tingnan natin. Sa ulat ng Billionaire News Channel, nakalista si Aguilar bilang Authorized Managing Officer ng INE noong 2024. Under investigation na rin ang mga Villar ngayon matapos kumpirmahin ng DOJ na sisilipin nila ang koneksyon ng pamilya sa usapin ng flood control projects. Nako, eto na. Dito na magkakaalaman. Alam nyo, kapag nabukay kayo ito, yari sila dito. Kasi may connection to kay PRRD. Kasi, alam nyo ba guys, nung isiniwalat po ni Tatay Digong yung about dito sa mga ghost project ng mga, hindi, not just flood control, but lahat po na hinawakan ng DPWH. Ang secretary at that time, si Mark Villar, pero hindi po siya sinibak. Hindi po siya sinibak, mga sangka, hindi po katulad ngayon kay BBM, di ba? Sibak agad. Oh. Ngayon, mga sangka, sisilipin. He did deny he was the cousin of the senator, but at the same time, he said that if there's any contract, it happened after his term. Iisa lang ang sinabi ni Senator Villar sa media. Organic, si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa DPWH. Nagsilbing opisyal ng ahensya si Alcantara sa ilalim ni Villar na siya ring nagtalaga kay former Undersecretary Roberto Bernardo. Grabe, no? Kita nyo mga sangkay? During the time of PRRD, itong mga taong ito, na-promote mga sangkay. Kahit po may mga kalukuhang proyekto. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, kay BBM lang. Wala nga tayo dito. Hindi po tayo nag-uusap-usap dito ngayon about dito. About sa malawakang nakawan sa mga proyekto. Kung hindi si BBM nagsalita. Di po ba? Isa ring matunog na pangalan sa gitna ng investigasyon ngayon. Rescheduled to October 15 naman ang hearing ng mga Diskaya matapos mag-request sa ICI ng mas mahabang oras para mag-retrieve ng mga dokumento. Sa pangalawang appearance ni Curly at Sara Diskaya sa ICI, iwas pa rin ang tinaguriang flood control royalty na magbitiw ng komento. Ngayong araw, pinabulaanan din ng ICI na tila may namumuong problema sa loob ng komisyon. Well, indeed, there's no contempt powers, but we will make do with what we have. In fact, we've been doing our mandate. We've been actively investigating despite the lack of that power. Alam nyo guys, ito rin po yung problema talaga eh. Kailangan po talaga ng kapangyarihan ng ICI dito. Dapat na magpasa na po ng batas ng ICI, may mas malawak na kapangyarihan. Kasi ito yung kulang eh. 'Di ba walang kwenta yung kapag wala po silang ganong klaseng pangil para po ipatawag itong mga taong ito, para po paimbestigahan ng mas malaliman.
Ayon kasi kay Caloocan Representative Edgar Erice, may isang commissioner sa three-body group ang gustong magbitiw sa pwesto dahil umano sa kawalan ng pangil ng ICI. Sinabi din ni former presidential spokesperson Edwin Lacerda na may isang commissioner ang humaharang sa pagsasapubliko ng mga hearing. Hindi rin daw sapat na manggaling lang kay Executive Director Brian Hosaka ang mga impormasyon tungkol sa mga pagdinig dahil karapatan ng mga tao ang mag-demand para sa accountability. Mag-iisang buwan na simula ang unang pagdinig ng ICI. Nakatakda na mamagkita ang komisyon at ang bagong special advisor ni si former PNP Chief Rodolfo Azurin. Okay, so yan po ang nangyayari mga sangkay. Hugas kamay daw po si Senator Mark Villar sa involvement ng kanyang pinsan na kontratista din. Pambihira, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.